Buenos dias, señoritas y señoritos. For a while, Blogcaster entertained fears that former Senator Laila de Lima may be too friendly or too forgiving upon the Marcos administration. Natakot po tayo o may kaba tayo that former Senator Laila de Lima ay magiging masyadong masyadong a little less critical of the Marcos administration. Baka nagkaroon siya ng utang na loob, baka inisip niya na the Marcos administration was responsible for granting her a temporary liberty for which she enjoyed from the court of Hito Hener ng Multilupa Regional Trial Court. Pero alam naman natin na okay to si Judge, fair and square. So hindi siya nagpa-influensya sa Marcos government either way. Pero we somehow was nurturing fears that baka maging less critical kay sa Marcos administration but bombastic sa Duterte administration. Pero this week po, she proved us wrong. At least, buti naman. Kasi iniisip-isip ko, if she will go that way, I will have to criticize her sometime in the future. Kasi we want her to be independent. We want her to be, siya na nga ang ginawang spokesperson ng Liberal Party. Hindi naman sa gusto natin banatan na banatan lang yung Marcos administration, pero healthy rin sa democracy na meron rin na opposition at meron rin na naglalagay ng mirror sa harap ng Marcos administration to tell them you are wrong, kasi ganyan talaga. That is how democracy works. It is incumbent upon all of us, not only the opposition, to criticize the government when right, but to support it. To criticize the government when wrong, but to support it when it is right. Tulad dito kay Blogcaster, we support it wholeheartedly sa policy o international foreign policy nito, wherein it embraces European Union countries, North American countries, Asian countries, at hindi lang yung time ni Duterte na very, very biased towards China na kwan pa man natin, invader pa naman natin. So, o Russia na rogue state rin, hindi rin close yung mga world community sa Russia. Parang pasaway ni state with along with China. So, naging ganun tayo during the time of Duterte, but President Bongbong Marcos reversed it. Also, hindi rin niya tinuloy yung EJK policy ni for now, I hope it remains that way. At saka hindi rin siya masyadong balat sibuya sa media. Hindi lang niya sinasagot yung mga issues, pero hindi siya kasing pikon di tulad kay former President Duterte. So, we support that. Pero kung kailangan rin talaga also, kasi minsan, our President, Ferdinand Marcos, means well, pero yung mga nakapaligid sa kanya ay grabe sa pagnanakaw, grabe sa mga political, sa paglalaro ng mga political ambitions nila. Kaya, we are happy that this week, former Senator Laila de Lima finally showed that she is her own person. She is not indebted to anybody. At yun nga, binanatan na niya yung Marcos administration. At least one agency dito. Pero at least indirectly, parang banad na rin ito sa Marcos government. Because ang binanatan niyong opisina ay isa sa mga critical offices under the Marcos government. And this is the Department of Justice. Kasi po, parang lumalabas, kahit naka-bail na nag-enjoy na ng temporary freedom si De Lima,
Pero tuloy-tuloy pa rin ang persecution sa kanya ng Justice Secretary na noon pa ay very critical na sa kanya. Na noon pa ay kung siya ang masunod, kasi syempre siguro because of his closeness kay Duterte at saka kay closeness siguro sa mga dating secretary ng Department of Justice tulad ni Vitaliano Aguirre na isa rin sa mga ng braso daw at tinakot yung mga witnesses to testify falsely against De Lima. Kaya siguro hanggang ngayon kwan pa rin, they are still doing actions and issuing policies na detrimental to the interest and detrimental to the last case, third case ni former Senator Laila De Lima. Kaya sabi ni Laila De Lima na sa tingin niya ganito ang action ni Remulla dahil bias pa rin siya or still favorable siya or baka mayroon siyang pressure coming from former DOJ secretaries Vitaliano Aguirre II and Menardo Guevara na in the first place sila naman talaga ang nag-imbento ng mga kaso nito laban kay De Lima. Sabi nga ni De Lima, and I quote, in her statement of attack against the Marcos administration, the DOJ wants the truth telling by these witnesses to be made more difficult by keeping them isolated and almost inaccessible from the hills of the Sablayan Penal Colony in Mindoro, if only to prevent them from divulging who among the DOJ's officials, past and present, connived and conspired to fabricate testimonies and manufacture evidence in the 3 drug cases filed versus me. So, she said this in reaction to the refusal by Secretary Remulla to i-return the 11 witnesses sa kaso ni De Lima to the New Bilibid prisons. Kasi nakakulong po ito lahat sa New Bilibid prisons. But early this year, and we blog about this, early this year po, for no apparent reason and without informing the media, without informing their families, bigla lahat ito i-transfer sa Sablayan Penal Colony all the way doon sa Mindoro. At doon pa lang po si Vlogcaster sinabi na hindi kaya ginagawa ito dahil gusto na sila na bawiin o retract sa fake testimony nila, sa fake accusation nila. Ginagawa ito para ilayo sila sa mga lawyers nila, para hindi na sila magbigay ng retraction statement. At it turned out to be true because isa-isa sa mga ito at ngayon halos lahat ata ng mga 11 na ay isa-isa nung dinala na sila to testify in court, doon sila nag-pass yung note. Biro nyo, hindi sila pinakausap lamang sa lawyer nila, nag-pass na lang sila ng note sa judge para sabihin, i-retract na nila. Isa-isa sila. So, last week, meron pa. So, meaning, nilalayo talaga sila sa mga lawyers. Nilalayo talaga sila sa mga tao na pwede ibahagi or magdala ng communication sa judge kay Henarhito na they want to retract already. So, dalawa, hinaharas sila at pinipigil sila para gumawa ng retraction. And worse, tulad ng sinasabi ni De Lima, hindi kaya takot ang DOJ ngayon. Dapat kasi pagsabihan na ni Marcos itong si Remulla na ginagawa ito para hindi nila sabihin sa judge or sa media lang man na among those na nagpuwersa sa kanila
to make a false testimony ay si former Secretaries Vitaliano Aguirre and Menardo Guevara. That is what Secretary De Lima is saying. Kasi sabi niya, in danger ang mga buhay nito. Baka isa-isa na lang patumbahin ito. So thereby, wala na talagang makakapagsabi kung sino ang nagpagawa sa kanila ng mga maling statement. So, kaya sabi ni De Lima, kaya siguro na tuloy pa rin hinaharas itong mga witnesses ay dahil mas bias si Remulla doon sa mga two former justices. So, una nito, sinabi na rin ng DOJ na hindi daw nila ibabalik sa Bilibid dahil daw parang ang labas niyan, parang nire-reward nila ito. Hindi naman yan reward eh. It's just keeping them safe. Kasi they're safer at the New Bilibid prisons. Mas well-guarded yan, mas less likely sila patayin o bugbugin dyan. At sabi pa nga ng DOJ, ayaw daw nila yung encourage yung mga recantations kasi kahit yung Supreme Court daw, hindi daw favorable sa mga recantations. Pero sabi naman ni De Lima, kung ayaw nyo pala ng mga recantations, bakit in the first place ginamit nyo ito? Sabi rin ng Supreme Court na at yung mga policy on the witness protection program dapat hindi ginagamit yung mga inmates serving time for serious cases from testifying. Ito sabi niya, ginamit yung mga ito to testify. So, sabi niya, yung convicted felons ito na dapat hindi nyo rin ginamit ang mga ito. So, kumaga, nagdo-double standard yung DOJ. Kung ang aksyon favorable kay De Lima, bawal. Pero kung pang-atake kay De Lima, like using felons, convicted felons as witnesses, yun, sinasabi nila na pwede yun sa witness protection program. So, at sabi naman De Lima, kahit sabihin natin na binawian na nila yung mga statements nila at nag-backtrack na sila at nag-retract na sila, still sabi niya, hindi naman automatic nagsisunungaling sila kasi dadaan pa naman sila sa korte at magka-cross examination pa sila. So, sabi niya, noon ginamit yung mga ito, kahit convicted felons. Ngayon nag-retract na ang mga ito, hindi na sila credible. Pero noon, nung inukusahan nila si De Lima, credible sila. Ngayon nang recant na sila, hindi na sila credible. So yun, makikita nyo talaga na mukhang tama si Secretary De Lima. Mukhang nape-pressure or ano bang meron nakikita natin pressure point. Baka may mga sekreto dyan si DOJ na alam itong dalawang dating secretary. Na kaya ano kayang takot sa kanila ni Secretary Boying Remulla. So yun, that is a question that begs asking. Pero for now, one thing is clear na hindi lang ito kaso ng NBP ng persecution pa rin kay De Lima at saka sa nag-retract na inmates ng New Bilibid prisons, but this is also an issue of De Lima finally making her first hit at the Marcos administration, sa policy ng Marcos administration, and directly against Justice Secretary Boying Remulla. So we will be following this issue kasi this is very unfair to De Lima and also to the Filipino people who wants justice in this case. Both justice kay De Lima, justice sa mga witnesses na napilitan o tinakot para gumawa ng false testimony, and justice to the Filipino people kasi we cannot afford to have a biased Justice Secretary in the person of Justice Secretary Boying Remulla.
So please share this vlog doon sa mga sumusubaybay sa issue ni De Lima. And don't forget to tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.